Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Miss A. Sana po'y magustuhan niyong kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Mabilis ngunit pagiwang-giwang ang bawat hakbang ni Calesta patungo sa kanyang condo unit. Halos pader na ang tanging sumusuporta sa kanya upang hindi siya matumba. Naging malabo ang kanyang paningin habang patuloy na nanlalambot ang kanyang mga paa. Ngunit kahit anong nararamdaman niya, hindi siya pwedeng tumigil hanggat hindi siya nakakapasok sa kanyang kondo. Alam niyang pinasundan siya ng kanyang amain at baka anumang oras ay damputin siya ng mga ito. Subalit, napatigil ito at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa pader upang alalayan ang kanyang sarili. Naisip niyang makapangyarihan ng kanyang amain. Marami itong pera upang suhulan ng mga tauhan ng gusali upang makakuha ng parehong susi ng kanyang kondo. Ilang beses na rin niyang nararamdaman na may kung sinong tao ang pumapasok sa loob ng kanyang kondo kapag umuuwi siya galing sa universidad na pinapasukan niya. Hindi malayong ang amain niya ito. Dahil sa takot, pinagkakatok na lamang niya ang mga condo unit na madadaanan niya sa mismong palapag. Mas lalo siyang nilamon ng init ng katawan, idagdag mo pa ang kalasingan nito. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Sigaw ni Calista habang malakas na kinakalampag mga pinto ng unit ng iba. Umiiyak na rin ito dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya ngayon. Hindi ito ang unang beses na sinusubukan siyang abusuhin ng kanyang amain. Ngunit ito ang unang pagkakataon niyang makaranas ng ganitong pakiramdam. It's hot and it's killing her. Isang pinto ng unit ang sinubukan niyang pihitin at nakaramdam siya ng kaunting pag-asa nang makita itong hindi nakalak. Katabi lang ito ng mismong unit niya. Pumasok siya sa loob upang magtago at siya na mismo ang naglak nito sa loob. Nanghihina siyang napaupo at napasandal sa pinto. Pakiramdam niya, ligtas na siya sa kanyang amain. Ngunit hindi sa drogang kumakalat sa loob ng kanyang katawan. Shit, I'm freaking hot. Mahinang usal ni Calista pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang damit at iniwan lamang ang pang-ilalim nitong kasuotan sa kadahilan ng baka maibsan ng kaunti ang init sa kanyang katawan. Samantala, katatapos lang maligo ni Rafael at tanging tuwalya lang ang nagsisilbi niyang pantakip sa kanyang ibabang parte ng katawan. Mababaka sa mukha niya ang pagkagulat nang bumungat sa kanya ang nakapangloob lang na saplot na babae sa loob ng kanyang kondo. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Paano ko nakapasok sa unit ko? Nauutal, ngunit mababakas pa rin ang pagiging seryosong tanong nito kay Calista habang ang kanyang mga mata ay nakatingin na sa malayo. Mapupungay naman ang mga matang binalingan ng tingin ni Calista lalaki. Sa hindi malamang dahilan, ay mas lalo pang tumindi ang init ng katawan niya nang mapasadahan niya ng tingin ang basa nitong buhok, pati na rin ang tubig na dumadaloy pa sa katawan nito. I repeat, bakit ka nasa loob ng unit ko at hindi matapos-tapos ni Rafael ang kanyang sasabihin nang pinamulahan siya sa mukha. Mabibigat na rin ang bawat paghinga niya. Hindi niya maikukubli ang ganda ng hubog ng katawan ni Calista. Idagdag pa dito ang kaputian ng dalaga. Tulungan mo ko. I was drugged. Hindi alam ni Rafael kung paniniwalaan ba niya ito. Pero nang makita niyang kalagayan ni Calista at ang panghihina nito, ay unti-unti siyang nakumbinsi. Kumuha ng kumot si Rafael at itinakip sa katawan ng dalaga upang ikubli ang katawan nito at saka umatras ng isang hakbang upang lumayo ulit. Hindi niya alam kung paano tutulungan si Calista kung hindi niya alam ang droga na nasa katawan nito. Anong nararamdaman mo? Nanghihina ka ba? Nahihilo ka ba? Gusto mo ba dalhin na kita sa ospital? Sunod-sunod na tanong nito at nakalimutan na yata ni Rafael ang magbihis ng damit.
Hindi nakasagot si Calista nang marinig ang sunod-sunod na katok sa pinto sa kondo ni Rafael. Nang hihinang tumayo si Calista at umatras palayo sa pinto dahil sa takot. "Huwag mong bubuksan, please. Sila yung may gawa sa akin ito." Pagmamakaawa ni Calista kay Rafael nang akmang bubuksan niyang pinto. "Stay at the back of the door. Hindi sila titigil kapag hindi ako nagpakita. Kunin mo rin yung mga damit na nagkalat sa sahig." Utos sa kanya ni Rafael na agad naman niyang sinunod. Pumwesto siya sa likod ng pinto nang dahan-dahang binuksan ito ni Rafael. "Ano pong kailangan niyo?" Tanong ni Rafael sa mga kalalakihan na nasa labas ng kondo niya. "May nahanap lang kaming babae. Pwede ba kaming pumasok upang tignan ang loob ng kondo mo, sir?" Naisandal ni Rafael ang isang kamay niya sa pinto nang akmang puwersahan sana ng isang lalaki ang kanyang pinto upang mabuksan. Hindi sadyang naikulong ni Rafael sa kanyang bisig si Calista at maamoy ng dalaga ang body wash nito na nagpatindi sa kanyang sexual desire. "Mga sir, hindi po kayo pwedeng pumasok sa loob. Nandito pa po yung girlfriend ko. Nagpapahinga dahil pagod." Makahulog ang usal ni Rafael sa mga ito nang nakangisi bago sinaradong pinto at nilaka. Binalingan niya si Calista na nakakulong pa rin sa bisig niya at nagtamang kanilang mga mata. Agad namang umiwas si Rafael ng tingin at magsasalita na sana siya nang biglang sinakop ng dalaga ang mga labi nito. "Tigil! Tumigil ka!" Matigas sa sambit ni Rafael nang maihiwalay niya si Calista sa kanya. Hindi tama ang ginagawa nito. Ngayon lang niya nakita ang dalaga at di pangalan nga nito ay hindi niya alam. "Tulungan mo ako. Sobrang init na." Anya, bago inabot muli ang mga labi ni Rafael. Hindi na pumalagpas si Rafael nang makumpirma niyang aphrodisiac ang nasa loob ng katawan ni Calista. Isa itong uri na droga na nagpapataas ng sexual desire ng isang tao at hindi na itong basta-basta maiiwasan pa. Ang maaari lamang gawin niya upang matulungan si Calista ay ang tumugon sa ginagawang halik nito. "Sobrang layo naman ng tanaw, hindi ko abot," ani Jasmine bago tumabi sa kaibigan. Bumalik naman sa wisyo si Calista nang marinig ang tinig nito. Kinuha ni Jasmine ang makapal na librong ipinabibigay ni Rafael kay Calista. "Pinabibigay ni Sir, gawan mo raw ng summarization. Kapag daw hindi mo naipasa, bagsak ang abutin mo." Paliwanag nito at inilahat kay Calista ang sobrang kapal na libro. Hindi naman maipinta ang mukha ni Calista nang tanggapin niya ang libro. "Wala na bang mas may kakapal pa to?" Pabiro niyang tanong sa kaibigan na agad naman siyang sinuklian ng mahinang batok sa ulo. Buti nga't yan lang yung parusang ibinigay ni Sir Rafael sa'yo. Balita nga sa universidad na maraming umiiyak sa kanyang estudyante sa dating paaralan na pinapasukan niya sa tuwing sumasapit ang markahan. Anya sa kaibigan na may dalang pananakot ang boses. Bakit pala tulog mantika kanina? Puyat ka ba? At saka kanina ko pa napapansin yung mga pulang nasa leg mo. Kiss marks ba yan? Tinakpan agad ni Calista ang leeg niya at kumuha ng maliit na salamin sa bag upang tignan ang sinasabi ng kaibigan. Napapikit siya ng mariin nang makita ang dalawang markang iniwan sa kanya ni Rafael sa magkabilang gilid ng leeg niya. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi na hindi man lang niya napansin ang mga markang yon dahil sa pagmamadali niya kanina. Isang off-shoulder na damit pa naman ang kanyang sinuot kaya kitang-kitang buong leeg niya. Hindi. Naiwan ko kasi bukas yung bintana ako kagabi kaya maraming lamok yung pumasok at kinagat ako. Kinamot ko naman to kaya nagkaganito. Pagdadahilan nito at nagpanggap na kinamot ang marka na siya namang sinundan ng makahulugan tingin ni Jasmine si Calista. "Ipasok pa ba tayo mamaya? Nabalitaan ko kasing nagkasakit yung anak ni Mrs. Torres at baka hindi siya makakapasok sa klase." Pagbabago niya sa usapan. "May iniwan lang siyang gagawin natin pagkatapos pwede na tayong umuwi." Sagot ni Jasmine na hindi pa rin inaalis ang pagdududang tingin kay Calista. Nailang naman si Calista sa klaseng tingin na ipinupukaw sa kanya ng kaibigan. Tumango-tango na lang ito bilang tugon bago kinamot muli ang marka upang paniwalain ito sa kanyang dahilan. Kanina pa niya iniisip kung paano niya iiwasan si Rafael
kung halos araw-araw ay may posibilidad na magkasalubong sila sa hallway ng universidad. Dagdag pang pagiging professor nito sa physics. Nakakahiya naman kasi ang ginawa niyang paghuhubad sa hindi niya kwarto at ang pamimilit na paghalik sa lalaki. Maibsan lang ang init sa katawan niya. Mas lalo pa nadagdagan ng kanyang hiya kanina nang malaman niyang ito pala ang bago nilang professor. Isang professional na tao. Lumipas ang araw na naging linggo, na naging buwan ng tanging ginawa lamang ni Calista ay ang iwasan at magtago kay Rafael. Madalas na rin siyang umupo sa hulihan upang hindi siya masyadong mapansin nito. Maganda at mahahalata ang pagka-professional ni Rafael kung ang pagtuturong pag-uusapan. Dagdag karisma rin ang suot niyang antipara at ang pagiging seryoso nito sa klase tuwing nagtuturo. Guwapo naman ito kung tutuusin. Sa isang tingin nga ay hindi mo mahahalata na guro pala ito. Kapag sa tinitirhan naman ng pag-uusapan, ay sinisigurado niyang hindi sila magkakasalubong sa loob ng gusali. Patago siyang lumabas at patago rin siyang umuwi. Binabati ni Calista na hagdan na lang ang gagamitin niya kapag uuwi o pupunta siya ng paaralan kahit na sa 15th floor ang kanyang kondo. Mahirap na at baka biruin siya ng tadhana at mag-cruise ang kanilang landas at makilala siya. Magkatabi pa naman ang kanilang tinitirhan. I got your midterm exam result. Mr. Suarez got the highest score with 95 over 100. While Miss Ramirez, huminto ito sa pagsasalita at tinignan ng gawi kung saan nakaupo si Calista. Nagtago naman agad ito sa likod ng babaeng nasa harapan niya. Please, do your best kung gusto mong pumasa sa akin. Dagdag ni Rafael na marahan namang ikinatawa ng iilan niyang kaklase. Bagsak ang balikat ni Calista na umupo sa ilalim ng puno ng akasya. Minu-minuto itong bumubuntong hininga. Iniisip ang magiging marka niya pagkatapos ng semester. Paniguradong mababang marka ang makukuha niya sa physics. Kinabukasan, nalimpungatan si Calista dahil sa hapdi ng kanyang nararamdaman sa pagitan ng kanyang hita. Napabangon siya nang maalala ang nangyari kagabi, kung paano niya unang hinalikan si Rafael at ang naging kasunod na nangyari. Iginala niyang kanyang tingin at walang bakas na anino ng taong nagmamay-ari ng kondong tinulugan niya. Ngunit napansin niya ang pagkain na nakapatong sa maliit na lamesa, katabi ng kama, at ang maliit na sulat na nakalagay dito na nagsasabing umalis ito na maaga dahil sa trabaho at kailangan niyang hintayin si Rafael na makauwi upang makapag-usap silang dalawa sa nangyari. Dahil nilukob ng hiya si Calista at pinagsisihan niyang nagawa niya yun sa lalaki, ay dali-dali siyang nagsuot ng kanyang damit at kinuha ang mga gamit ito bago lumabas ng kondo ni Rafael at dumiretso sa sariling kondo. Nakakahiya kang babae ka, Calista! Bulalas niya sa kanyang sarili at saka ito pinamulahan ng mukha. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaki, gayong parehong palapag ng gusali ang kanilang mga condo unit at idagdag mo pa na magkatabi lamang ito. Ngayon lang niya nakita ang lalaki sa gusali. Siguro ay bagong lipat lamang ito dahil nakikita pa ni Calista ang mga naglalakihang mga kahon sa loob at kaunti pa lang ang mga gamit dito. Sinagot ni Calista ang tawag nang tumunog ang telepono niya. Hello? Nasaan ka na ba inilagay ng Diyos, Calista Grace Ramirez? Bakit wala ka pa dito? Alam mo namang hindi na si Mrs. Sanchez ang professor natin sa physics, di ba? Kaya kailangan maaga pa lang nandun na tayo sa room. Usap-usapan pa naman ang pagiging strike at terror ng bagong professor natin. Bungad sa kanya ni Jasmine. Napasa po siya sa kanya noo nang maalala na bago na pala ang magiging prof nila sa physics at kailangan niyang agahan ang pagpunta doon. Sige, on the way na ako. Pagsisinungaling ni Calista bago ibinaba ang tawag at dumiretso na sa banyo. Habol ang kanyang hiningang umupo sa tabi ni Jasmine nang makarating siya sa silid kung saan gaganapin ang klase. Wala pa ba yung professor natin? Umiling si Jasmine bilang tugon bago ngumiti ng pagkalaki-laki. Hindi pa. Alam mo, nadaanan namin yung opisina ng Dean kanina at nakita namin siya sa loob. Gwapo niya. At saka mukhang nasa late 20s pa to.
Kinikilig na sambit ng kanyang kaibigan na hindi mapakali sa pagkakaupo. Kaya pala nang pumasok siya sa loob ng silid ay marami ng estudyante ang naroon. Karamihan dito ay mga babaeng taga-ibang department at nakikisitin lang. Noong si Mrs. Sanchez kasi nagtuturo ng physics, ay madalang lang ang mga pumapasok. Hindi lang kasi ito mahirap unawain, nakakawalang gana ring pakinggan. Pero, kailangan pa rin pumasok ni Calista kahit hindi siya interesado sa klase dahil major subject na ito at kailangang ipasa. Kaya naman palang daming mga haliparot dito. Sambit ni Calista na ikinatawa lang ng kanyang kaibigan. Alam mo, kapag nakita mo yung magiging prof natin, pustahan tayo, ngangang aabutin mo. Sabi sa kanya ni Jasmine na siyang ikinairap lang ni Calista. Ay, matutulog muna ako. Gising mo na lang ako kapag nandiyan na yung prof natin ha. Anya, saka ipinatong ang mukha sa lamesa upang umidlip saglit. Ito naman parang may ginawa talagang nakakapagod kagabi. Uminit agad ang mukha ni Calista nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Tinakpan niya gamit ang mahaba niyang buhok nang magsimulang mamulang kanyang mukha. Naalimpungatan si Calista nang maramdaman ng marahang tapik ni Jasmine sa kanya. Gising na Calista, nandiyan na yung prof natin. Marahan namang itinabig ni Calista ang kamay ng kaibigan bago nagtakip ng libro sa mukha. Gusto pa niyang matulog at mag-ipon ng lakas. Ay, gisingin mo na lang ako kapag tatawagin ang pangalan ko. Mahinang wika nito. Ilang minuto nakalipas at tinawag na ang pangalan ni Calista para sa attendance. Ngunit, tulog pa rin ito at kahit anong sundot ni Jasmine sa tagiliran niya, hindi pa rin ito nagigising. Calista Grace Ramirez. Tawag muli ng kanilang professor. Ngunit sa pagkakataong ito ay magkasalubong na dalawang kilay nito. Ayaw na ayaw niya kasing may lumiliban sa klase niya. Sir, nandito po siya. Usal ni Jasmine at itinuro ang natutulog niyang kaibigan pagkatapos ay malakas itong niyugyog upang tuluyan ang magising. Mas lalong nagkasalubong ang kanyang kilay nang makitang itinuro nitong estudyanteng natutulog. Maliban sa ayaw niyang may lumiliban sa klase, ayaw niya rin sa mga estudyanteng tamad makinig. Do you recall what I mentioned earlier? The first rule is to have respect for your professor. Otherwise, you all will be facing consequences. May awtoridad itong sabi sa buong klase. Nagising na si Calista dahil sa lakas na ngayong lulyog ni Jasmine. Kulang na yata na mahilo siya dahil dito. Kumising ka na bago ka pagbugahan ng apoy ni Sir. Madiin na bulong ni Jasmine habang ngumuso sa harapan. Sinilip ni Calista sa pagitan ng kanyang mga buhok na nakatakip sa kanyang mukha ang kanilang prof sa harap. Masama na ito nakatingin sa gawin niya ngayon. Parang huminto ang takbo ng kanyang paligid nang makita at mamukhaan niya ang bago nilang professor. Kumubog din ng malakas ang kanyang dibdib na parang isang multo ang nakita niya sa harapan. Mas lalo niyang tinakpan ng buhok ang kanyang mukha at agad na hinarang ang nakabuklat na libro upang hindi siya mamukhaan ng lalaking nakasama niya sa mainit na gabi. Bakit siya nandito? Mahina ngunit natatarantang bulong niya sa kanyang sarili. Miss Ramirez, stand up. Mariing utos si Rafael kay Calista. Kahit ayaw niyang tumayo, ay napilitan siyang sumunod dahil sa kaibigan niyang pilit siyang hinihila pataas. Yukong-yuko ang kanyang ulo na sumunod sa utos si Rafael at ang kanyang mahabang buhok ay kinukubli pa rin ang kanyang mukha sa lalaki. How dare you sleep in my class? Give me a good reason at nang alam kong ibibigay kong kaparusahan sa'yo. Anya. Hindi agad nakasagot si Calista dahil hindi naman niya kasi alam kung anong gagawing rason niya. Hindi naman niya pwedeng sabihin sa lahat ang nangyari sa kanya kagabi at mas lalong hindi siya pwedeng makilala ni Rafael. Tama na yung isang gabing pinagsamahan nila. Dahil din sa kahihiyan ay ayaw ni Calista na magtagpo muli ang landas nilang dalawa. Sorry po sir. Anya at tumakbo palabas ang classroom kahit may 1.5 oras pa sana siyang naiwang klase kay Rafael. Kumunat naman na noon ni Rafael nang sa pagtakbo ni Calista ay nahawi ang mahaba niyang buhok
at hindi nakaligtas sa paningin niya ang pamilyar na bagay na nakalagay sa leeg nito. Ilang oras na nakalipas at naabutan ni Jasmine si Calista sa ilalim ng puno ng akasya kung saan palagi nila itong tinatampayan. Sobrang layo ng tingin at halatang malalim ang iniisip nito. Minuminuto rin itong napapabuntong hininga na para bang may bigat sa kanyang dibdib. Ano nangyari? Bakit napakababa ng score mo sa exam? Nakikinig ka naman siguro. Buntong hininga lang ang naging tugon ni Calista kay Jasmine. Farsighted kasi ito, kaya simula nang lumipat siya ng upuan sa hulihan, ay hindi na siya nakakaintindi na maayos sa tuwing nagdidiscuss si Rafael. Naku naman, yung ibang kaklase nga natin, ginaganahan makinig sa subject kasi gwapo yung nagtuturo. Anyari sa'yo, be? Hindi ka ba tinatamaan ng alindog ng isang Rafael Martinez? Pabirong tanong ni Jasmine nang hindi sumagot si Calista sa unang tanong niya. Marahan itong ikinatawa ni Calista. Yun na nga yung problema. Hindi siya nakakapag-focus sa klase dahil kay Rafael. Nag-aalala kasi ito na baka mamukhaan siya ng lalaki at madagdagan pang kahihiyan niya sa mundo. Sumapit ang hapon at pinoproblema pa rin ni Calista ang kanyang markang nakuha. Hindi naman ito ang final na markang makukuha niya. Mayroon pang final exam pero mahirap nang bumawi. Ayaw niyang bumagsak at mas lalong ayaw niyang bumalik sa pag-aaral ng physics at makikita araw-araw ang pagmumukha ni Rafael. Umuwi siya sa kondo niya na bagsak pa rin ang balikat. Nagayang mag-bar si Jasmine kanina dahil birthday daw ng boyfriend niya at doon sila magse-celebrate at para na rin makalimutan ni Calista ang problema niya sa marka pero inawayan niya lang ito. Mabigat pa sa kanya nangyari nung nakaraang buwan. Takot pa ito na baka maulit ang nangyari sa kanya. At isa pa, may babasahin pa siya makapal na libro. Kailangan niya itong tapusing basahin dahil kailangan na niyang ipasa ang nagawa niya. Ang condo unit na ni Calista ang nagsisilbing tahanan niya. Binili ito ng kanyang ina para sa kanya bago ito mamatay at nakapangalan din ito sa kanya. Sa katunayan nga ay may bahay naman talaga siyang mauuwian araw-araw. Ngunit mas nanaisin niyang sa kondo na lang siya titira panghabang buhay kung makakasama rin lang naman niya sa iisang bahay ang taong kinamumuhian niya, ang kanyang stepfather. Umalis siya sa poder nito nang mamatay ang kanyang ina sa sakit at tumira na sa kondo upang protektahan ang kanyang sarili. Ang kakailanganin niyang pera para pambayad sa pag-aaral niya sa pribadong paaralan at ang pang-araw-araw na gastusin ay hindi na niya pinoproblema pa. Maliban kasi sa condo unit na iniwan ng kanyang ina, ay may savings din itong matagal na niyang pinag-ipunan. Malaki-laki ito kaya makakapagtapos pa ng pag-aaral si Calista sa kolehiyo at makapagtrabaho. Likas na mahirap ang pamilya ni Calista noon. Sanay siya sa hirap at putik. Naging maganda lang naman ang estado niya sa buhay nang magpakasal ang kanyang ina sa mayamang tao. Pero hindi niya alam na ito pala ang simula ng kalbaryong dadanasin niya. Pagtungtong pa lang niya sa edad na 15, ay ramdam na niya ang mga pagnanasang tingin ng kanyang amain. Ilang ulit siya nitong sinubukang angkinin, pero palagi siyang lumalaban. Nagawa na rin yan lahat para panagutin ng amain niya, pero masyado itong mapera at malakas ang kapit sa mga pulis. Mapapahamak lang siya kapag ginawa niya ulit yon. Pero sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanya, nananatili pa ring matatag si Calista. Hindi niya hinayaang bumaba ang kanyang pagtingin sa sarili dahil lagi niyang sinasa puso ang parating sinasabi ng kanyang ama noong buhay pa ito, na laging tumayo ng tuwid kahit pa may bagyong dadating. Malalim na ang gabi nang maisipan niyang matulog na at ipagpatuloy na lang bukas ang pagbabasa niya ng librong ibinigay na parusa sa kanya ni Rafael. Hindi niya ito matapos-tapos dahil sa mahirap intindihin ang bawat salitang nakapaloob sa mga pahina. Lagpas 8 naman siya ng umaga nagising. Sabado kasi at wala siyang pasok. Naisipan niyang lumabas at bumili na lang na makakain sa malapit lang na fast food chain. Humihikab pa siyang nakasandal sa elevator at hinintay ang pagsara nito. Damit pang bahay lang ang suot niya at hindi na siya nag-atubiling ayusin ang kanyang sarili dahil saglit lang naman siya bibili na makakain. Nang malapit na itong magsara, ay biglang may kamay na humarang dito upang bumukas ulit.
Pumasok si Rafael at aksidenteng nagtama ang kanilang mga mata ni Calista. Gulat ang ekspresyon ng mukha ni Rafael, ngunit napalitan din ito ng ngiti. Kumabog na malakas ang dibdib ni Calista. Nagsisisi siyang hindi hagdan ang ginamit niya. Masyado kasing malayo ang 15th floor at gutom na rin siya, kaya elevator na lang ang ginamit niya pababa. Hi. Nakangiting bati ni Rafael sa kanya at sumandal na rin katabi niya. Napapikit ng mariin si Calista bago nagsalita pabalik. Hi. So, you're living here. Bakit hindi mo lang kita nakikita? Anya kay Calista nang lingunin niya ito. Napakagatlabi si Calista nang hindi niya mahanap ang tamang salita para sagutin si Rafael. Busy. Maikling sagot ito. Busy sa kakaiwas sa'yo. Pagpapatuloy naman niya sa kanyang isipan. It's been a month since we last see each other. Okay ka na ba? Naparusahan ba yung gumawa sa'yo nun? Did you call the police? Kalmadong tanong ni Rafael, pero mahahalata naman sa boses niya ang pag-alala pa rin. Simula kasi nang may nangyari sa kanilang dalawa, ay hindi na mawala-wala sa isip ni Rafael ang mukha ni Calista. He even memorized every inch of her face, every inch of her body. In fact, her looks is something that Rafael will never be able to forget. Salamat pala sa tulong mo at pasensya na sa nagawa ko. Halos maging kamatis na mukha ni Calista sa sobrang pula at init nito nang maalala na naman ang nangyari sa kanilang dalawa. Okay lang, ako nga dapat yung humingi ng tawad sa iyo eh. Kunot noong hinarap ni Calista si Rafael. Para sa naman? Because I took advantage of you. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Diretsong sagot ni Rafael. Umiwas ang tingin si Calista nang makitang sensibilidad sa mga mata at boses ito. Naninibago siya. Hindi ganito ang professor nila sa physics. Sanay siya sa pagiging seryoso at masungit ito kapag nasa universidad. Hindi ganito na ang amo at bait ng mukha. Ako nga pala si Rafael, and you are? Pakilala nito at inilahad ang kamay niya upang makipagkamay. Natigilan si Calista na sabihin ang pangalan niya. Hindi niya pwedeng banggitin ang pangalan niya dahil baka makilala siya ni Rafael bilang estudyante niya. Claire ang pangalan ko. Pagsisinungaling niya. Nice. Ano palang condo unit mo? Maybe I can visit you and treat you some foods. Nakangiting sabi ni Rafael. Bumukas naman ang elevator. Hudyat na lalabas sa silang dalawa. 206. Nahihiyang sagot ni Calista kay Rafael bago nagmamadaling lumabas ng elevator. Halos sabot langit ang ngiti ni Rafael nang mapagtanto niyang magkatabi lang pala silang dalawa ng condo unit. He'll never thought that he will meet again the girl his heart longing for. Maggagabi na at hindi pa rin mawaglet sa isipan ni Calista ang usapang naganap sa pagitan nila ni Rafael kanina. Hindi niya rin batid kung bakit sinabi niya totoong unit number niya kung pwede naman siyang magsinungaling ulit katulad ng pagsisinungaling niya sa pangalan. Ngunit, nagdadalawang isip din siya na baka puntahan ni Rafael ang condo unit na sasabihin niya at baka magkagulo pa. Napabangon siya bigla sa pagkakahiga nang marinig ang kumatok sa pinto niya. Nang buksan niya ito, ay bumungad sa kanya ang ngiting si Rafael. Itinaas nito ang bitbit niyang napakaraming pagkain na nakabalot sa supot upang ipakita kay Calista. Naparami kasi yung bili ko ng pagkain. Wanna join for dinner? Aya sa kanya nito. Hindi naman mapigilang mapangiti ni Calista dahil sa unti-unting pamumula ng tenga ni Rafael. Dahil siguro ito sa hiya. Sure ka ba talagang naparami ang bili mo? Nakangiting tanong ni Calista sa kanya. Marahan na natawa si Rafael. Fine. Sinadya ko talagang damihan yung pagkain so that I can invite you for dinner. Take this as my welcoming party since kakalipat ko rin naman last month at magkatabi pa yung unit natin. Anya, tumango si Calista. Nagbihis muna ito ng panibagong damit bago nagtungo sa unit ni Rafael. Can I ask, Claire? Pagbabasag ni Rafael sa katahimikan. Tahimik silang kumakain ngayon dalawa sa loob ng kondo ni Rafael. Kahit naiilang pa si Calista na pumasok ulit sa kondo ng lalaki, ay wala na siya nagawa,
kundi ang pumasok na lang. Walang nagsasalita at panilang ang sulyap ni Rafael kay Calista na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Oo naman, ano yon? Tanong pabalik nito nang sa pagkain pa rin ang tingin. Binitiwan ni Rafael ang hawak niyang kubyertos at tumitig kay Calista. Are you avoiding me? Tanong nito na ikinataas ang tingin ng dalaga. Huwag mo sanang mamasamay na, pero alam kong matagal mo nang alam na magkatabi tayo ng tinitirahan. But you didn't even talk to me after what happened between us. Hindi mo rin kinain yung hinanda kong pagkain sa'yo, and sinabi ko naman sa sulat na hintayin mo ako makauwi dahil pag-uusapan pa natin yung nangyari sa ating dalawa. Nahihiya nitong sabi. Napatigil si Calista sa pagkain. Naninibago siya sa Rafael na kaharap niya, pero magaan naman ang loob niya dito. Hindi niya alam na may ganitong side pala ang lalaki. Malayo sa professor na nakilala niya at napakabait pa nito. Wala naman tayong pag-uusapan eh. At saka kalimutan na lang siguro natin yung nangyari. Nakaraan na yon. Nakangiting sagot ni Calista. Nagbago naman ang ekspresyon ng mukha ni Rafael. Seryoso nito nakatingin sa kanya. Napalunok si Calista dahil sa klaseng titig na ipinupukaw sa kanya ni Rafael. Ito ang klaseng titig na hindi niya kayang tapatan. No, may pag-uusapan pa rin tayo. Ginalaw kita, Claire. As a real man, I should take responsibility of you. Hindi pwedeng iiwan na lang kita pagkatapos na nangyari. Napatulala si Calista dahil sa sinabi ng lalaking kaharap niya. Puno ng senseridad ang kanyang boses, kaya halos manghina si Calista nang marinig niya ito mula sa lalaki. May kung anong kiliti siyang nararamdaman mula sa sarili at hindi niya rin mapigilang ngumiti. Hindi niya alam na may tinatagong ganitong ugali pala ang isang palaging masungit at seryosong professor. Napakabait mo naman. Natatawang ani Calista. Komportable na siya sa lalaki at ang hiyang nararamdaman niya noon ay parang isang bula na bigla na lang naglaho. Ngumiti lamang si Rafael sa kanya. Nagkwentuhan pa sila ng kung ano-ano at nagtatawanan pagkatapos kumain. Nakipagpalitan na rin sila ng number para madali lang nilang kontakin ang isa't isa. Ngunit, napatigil silang dalawa nang biglang tumakbo si Calista patungo sa lababo at sumuka. Hindi niya alam pero bumabaliktad ang kanyang sikmura. Pakiramdam niya ay dahil ito sa pagkain na kinain niya kanina. Nilingon ni Calista ang gulat na ekspresyon ni Rafael na parang na-estatwa siya sa likod niya. Am I gonna be a dad? Agad na taranta si Calista at ibinigayway ang dalawa niyang kamay upang hindi na mag-isip ng kung ano ang lalaki. Hindi ganun ang nasa isip mo, Rafael. Hindi ako buntes. Anya. Nakabawi naman si Rafael sa gulat at pinuntahan si Calista upang hawakan ang dalawa nitong kamay. No, it's okay. I can take responsibility, Claire. Wala akong sariling bahay pero may kondo naman ako. May kotse rin at saka nakapag-ipon na rin. Natatarantang usal ni Rafael na halata sa boses ang kaba. Hawak pa rin ito na mahigpit ang kamay ni Calista. Marahan na natawa ang dalaga dahil sa inasal na lalaki. Pero hindi pa rin niya may kukubli na nahaplos na lalaki ang kanyang puso dahil sa mga sinasabi nito. Ano ka ba? May dalaw ako ngayon kaya walang mabubuntis at saka hindi mo kailangang panagutan ako dahil ang may nangyari sa atin, okay? Gaya nga nasabi ko kanina, kalimutan na lang natin. Anya at nilagpasan si Rafael upang bumalik sa pwesto nila kanina pero naago ang pansin niya sa nakabukas sa laptop ng lalaki sa lamesa. Marka yan ng mga estudyante ko. Guru kasi ako. Usal ni Rafael na makita si Calista na tinitignan ang laptop niya. Alam yon ni Calista kaya nga niya ito nilapitan upang masilip niya ang markang ibinigay sa kanya ni Rafael. Ngunit napanganga siya sa gulat nang makitang kulay pula nakita niyang marka sa hanay ng kanyang pangalan. Napasigaw siya sa gulat. Bagsaka! Lumapit na si Rafael sa gawin ni Calista na agad namang niyang hinatak pa upo ang lalaki at itinuro ang pangalan niya. Bakit siya bagsak sa subject mo? At bakit siya lang yung bagsak? Bakit mo naman yung binagsak? Paano kung hindi lang talaga niya naintindihan yung leksyon? Final na ba talaga yan? Tarantang tanong ni Calista habang hindi niya namamalaya na nahihila na niyang laylayan ang damit ni Rafael dahil sa kaba.
Kumunot ang noo ni Rafael pagkatapos ay marahan siyang tumawa na makitang ekspresyon ng mukha ni Calista. Mas lalo itong gumaganda kapag kinakabahan at hindi alam ang gagawin. Masyadong mababa yung nakuhang midterm exam ni Miss Ramirez. At hindi rin ito masyadong aktibo sa klase at tuwing quizzes naman ay mababa rin nakukuha niya marka. Kaya bagsak siya sa subject ko. Midterm grade pa naman to, marami pa siyang pagkakataon para bumawi. Patango-tangong paliwanag ni Rafael. Ito naman, parang hindi ka naman duman sa pagiging estudyante. Huwag ka naman masyadong mahigpit sa kanya. Baka pwedeng banatin mo na lang hanggang makatuntong ng 3. Pangungumbinsi niya sa lalaki na tinugunan lang siya ng mahinang tawa. Kilala mo ba siya? Bakit parang alalang-alala ka sa nakuha niyang marka? Hindi agad nakasagot si Calista sa tanong ng lalaki. Nahulaan na niya noon na maliit lang ang makukuha niyang marka, pero hindi niya aakalain na ibabagsak talaga siya ni Rafael. Dumaan kasi ako sa pagiging estudyante rin kaya alam ko yung pakiramdam na makatanggap ng ganyang marka. Anya, hindi na naman napigilan ni Calista ang sarili na magsinungaling ulit kay Rafael. Huwag kang mag-alala dahil hindi pa naman final ang markang ibinigay ko sa kanya. Kapag nakapasa siya ng summarization sa librong ibinigay ko sa kanya noon, baka pwede ko pang hilahin pataas. Nakangiting sambit ni Rafael. Nabunutan ng tinig sa dibdib sa Calista nang maalala ang librong ibinigay ng lalaki sa kanya bilang parusa. Sige, alis na ako. Nakalimutan kong may gagawin pa pala ako. Anya at nagmamadaling lumabas ng unit ni Rafael nang hindi hinintay man lang ang sasabihin dapat ng lalaki. Agad niyang binuksan ang mga pahina at binasa na nga niya ito. Hindi rin niya nakakalimutang magsulat ng mga mahalagang detalye upang mapadali lang ang gagawin niya. Namasyal din ang dalawa pagsapit ng linggo, kinikilalang isa't isa at naging magkaibigan kalaunan. Hanggang sa naging Lunes na at 6 a.m. pa lang ay nasa universidad na si Calista. Naka-uniform kasi ito kaya iniiwasan na naman niyang magkasalubong silang dalawa ni Rafael dahil baka pag magkita sila ay malalaman nitong nasa iisang paaralan lang sila. Pinagpuyatan niyang gawin ang summarization ng libro at ngayon ay ipapasa na niya ito kay Rafael at nang tumas naman kahit na konti ang marka niya. Naisipan na rin niya lumipat ng upuan sa gitna upang maunawaan niya na mabuti ang sinusulat ng guru niyan si Rafael. Nakamask naman siya kaya mahihirapan si Rafael na mamukhaan siya. A car travels at a constant speed of 60 km per hour for 2 hours. What is the total distance traveled by the car? Napalunok ng paulit-ulit sa Calista nang magtanong si Rafael sa klase ngunit sa kanya naman ito nakatitig. Nailang siya sa pinupukaw na tingin sa kanya ni Rafael. Nag-aalala siya na baka nakilala siya nito. Napapansin kasi niya na palaging sumusulyap sa kanyang lalaki at minsan ay napapakunot ang noo nito. Marahan siyang siniko ni Jasmine at pasimpleng bumulong. Sumagot ka. Titig na titig si sir sa'yo, mukhang ikaw yung tinatanong. Anya sa kaibigan. Sumagot naman pabalik si Calista ng pabulong. Ako bang tinatanong niya? Bakit ako? Wala akong alam dyan Alam namang bagsak ako sa exam Kinakabang sagot ni Calista sa kaibigan. Gusto niya sumagot pero hindi niya naman alam kung ano yung isasagot niya. Hindi pa rin binabawi ni Rafael ang pagkakatitig kay Calista na mukha bang hinihintay nito ang sagot ng dalaga. 120 kilometers, sir. Nakahinga na maluwag si Calista nang tumayong isa niyang kaklase at siya na mismo ang sumagot sa tanong ng kanilang professor. Okay, very good. Now, how about you stand up, Miss Ramirez, and explain to me how we get a distance of 120 kilometer. Mababang marka nakuha mo sa exam kaya kailangan mong bumawi. Usal ni Rafael bago sumandal sa kanyang lamesa at nag-cross arm na naghintay sa isasagot niya. Umaandar na naman ang pagiging masungit nito. Nang hindi makasagot si Calista, ay si Jasmine ang sumagip sa kanya. Natapos ang klase na pinuunanan siya ng sandamakmak na sermon ng professor niyan si Rafael dahil hindi raw siya nagbibigay ng atensyon sa klase nito. Mauna ka na munang kumain, Jasmine. Pupunta muna ako sa opisina ni Sir Rafael upang ibigay ito. Ipinakita ni Calista sa kaibigan ang makapal na pages ng bond paper. Naglalaman ito ng summarization ng libro. Sige, hihintay na lang kita sa cafeteria at bibili na rin ako para sa'yo.
Tumango si Calista at tinahak na niyang daan patungo sa opisina ni Rafael. Inayos niya muna ang suot niyang mask upang ikubli ang mukha niya bago kumatok ng 3 beses. Pumasok siya at nakita niya si Rafael na suot ang antipara nitong nakaupo sa kanyang swivel chair at nakahawak ito sa kanyang telepono na para bang may gusto siyang gawin pero hindi niya magawa dito. Tinapunan siya ng tingin ni Rafael bago ibinalik ang atensyon sa teleponong hawak niya. "What brings you here, Miss Ramirez?" Ipapasa ko lang po itong summarization sa librong ibinigay niyo po at saka po tong libro. Kalmado ang boses na sagot ni Calista at iniiwasan niyang hindi mautal sa harap ng lalaki. Nakita niya ang pagtango ni Rafael. "Ilagay mo na lang dito sa lamesa ko." Nito at inilagay ang telepono sa kanyang tenga nang may tinawagan siya. Inilagay nga ni Calista sa ibabaw ng lamesa ni Rafael. Saktong paglapag niya sa dala niya ay ang pagtunog naman ng kanyang telepono, hudyat na may tumatawag dito. Napatigal si Calista. Hindi siya nakagalaw sa naisip na baka tinatawagan ni Rafael ay ang number niya. "Tumutunog ang cellphone mo, Miss Ramirez. Why don't you answer it first?" Sabi ni Rafael na nasa tenga pa rin ang telepono nito. Ringtone lang to, sir. Ringtone." Anya sa kinakabahang tono bago nagmamadaling kinuha ang cellphone niya at pinatay ang tawag. Nakita niyang pagkunot ang noo ni Rafael bago ibinaba ang telepono. Akmang aalis sa dapat siya dahil baka tumawag na naman si Rafael at tumunog ulit ang telepono niya na magsalita ang lalaki. "By the way, Miss Ramirez, do all women love flowers?" Tinong nito na ipinagtaka ni Calista. "I mean, para sa'yo, ano sa tingin mo maganda regalo para sa taong gusto mo? Flowers, chocolates, jewelries?" Tinong ulit ni Rafael. "Hindi ko po alam eh. Pero para sa akin po kahit ano basta galing dyan sa puso mo. Basta galing sa puso ko." Natampal ni Calista ang kanya noo dahil sa pagkakamali. Tumango-tango si Rafael sa sagot niya. Umalis naman siya nang wala nang itinanong pa ang lalaki sa kanya. May gusto ba siyang babae? Inis ang boses na tanong niya sa sarili nang makalabas siya ng pinto. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng inis at selos. Gabi na nang marinig ni Calista ang sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Binuksan niya ito at nakita si Rafael. "Ano na naman? Naparami na naman bang bili mo ng pagkain?" Pabiro niyang tanong na ikinatawa lang ni Rafael. Nakabihis ito ng maayos at mukhang may lakad pa yata. Ipinakita ni Rafael ang nakatagong bulaklak sa likod niya na ikinagulat ni Calista. Para saan yan?" Bumili ako para sana maging palamuti ng kondo ko. Pero naalala kong wala pala akong mapaglagyan. Sayang naman yung ganda ko, itatapon ko lang kaya baka gusto mo." Pagdadahilan ni Rafael bago umiwas ng tingin. Patango-tangong ngumiti si Calista bago kinuha ang bulaklak. Bakit pa kasi hindi na lang sabihin ni Rafael ang totoo na binili niya ito para talaga kay Calista? Idinamay pa talaga ang kondo. Tumikim si Rafael bago nagsalita ulit. "At saka dalawa kasi yung nabili kong movie tickets. Sayang naman kung hindi magagamit. Kaya pwede ka bang maimbitahan manood?" Nakaramdam ng kiliti sa katawan si Calista. Bumilis na naman ang kabog ng kanyang dibdib sa naging paraan ni Rafael upang ayain siya. Alam naman kasi ni Calista na sinadya ni Rafael na 2 tiket ang bilhin nito upang maaya siya. Hindi nga nakatanggi si Calista at tinanggap ang pang-ayaya ni Rafael sa mall upang manood ang sine. Akala niya'y hanggang panonood lang ang gagawin nila, ngunit bigla-bigla na lamang siyang hinila ni Rafael tungo sa loob ng isang palaruan. Iba't ibang klaseng laruan naroon, halata namang pangbata. Hindi mapigil ang dalawang sayang nararamdaman nila nang mag-enjoy sila sa ginagawa nila. Halos lahat yata ng laro sa loob ay sinubukan na nila at may nakukuha naman silang premyo sa mga laro. Papaalis sana sila nang mapatigil si Calista sa harap ng isang claw machine. Nanunubig ang kanyang mga matang nakatingin dito. Naalala niya kasi ang kanyang ama. Parati kasi siyang binibigyan ng teddy bear noon at sakto namang magkasing itsurang teddy bear na nakita niya sa loob ng claw machine. Gusto niyang kumuha ng isa pero naaalala niyang ubos ng barya nila para dito. Ngunit nagulat siya nang maglahad ng napakaraming barya si Rafael sa kanya. "Try to get one." Ngumiti si Calista, biglang pasasalamat sa lalaki.
Sinimulan na niyang maglaro at kumuha ng kahit isang teddy bear lang sa loob nito. Nasa tabi niya lang si Rafael at titig na titig sa kanya. Pangiti-ngiti pa niyang pinapanood ang unti-unting pangunot na noon to dahil sa inis sa nilalaro niya. Halos maubos na kasi ang bariyang hawak niya pero wala pa siyang napapanalunan kahit isa. Ay, nakakainis naman. Pinagluloko yata ako nito eh. Gigil na sumbong ni Calista kay Rafael. Mahina pa niyang sinipa ito dahil sa inis. Kitang-kita naman ni Rafael ang kagustuhan talaga ni Calista na makakuha ng isang teddy bear, kaya napagpasyahan niyang tulungan na lamang ito. Mali naman kasi ang naging paraan mo ng paglalaro. Malambing niyang sabi at pumuwesto ito sa likuran ni Calista at ipinatong niyan dalawang kamay niya sa dalawang kamay din ni Calista upang siyang gumalaw sa mga kamay nito sa dapat na gagawin. Mistula na ngayong nakayakap patalikod si Rafael sa kanya. Damang-dama rin ni Calista ang bawat maiinit na hiningang lumalabas sa bibig ni Rafael. Sa tuwing nagpapaliwanag ito sa ginagawa niya para makakuha ng teddy bear. Halos magkadikit na nga ang kanilang mga mukha dahil sa ayos nila. Bumibigat ang paghinga ni Calista dahil sa sobrang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Nilingon niya mukha ni Rafael na ilang dangkal na lang ang layo nito sa kanya at pinagmasdan. Hindi na mabilang ni Calista kung ilang ulit na siyang napapalunok sa tuwing naaamoy niya ang pabango na nanggagaling sa leg ng lalaki. We got it! Nakangiting usal ni Rafael at nakangiting tumingin kay Calista. Napatigil silang dalawa nang malapitan nilang nasisilayan ang isa't isa. Ang kulay kayumangging mata ni Rafael ay parang nilulunod sa akit si Calista. Rinig na rin nila ang bawat kabog ng kanilang dibdib pareho. Unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Konting lapit pa sana ito at maghahalikan na sila kung hindi lang kay Manong security guard na sinita sila dahil sa mga batang nanonood. Kaya humiwalay sila sa isa't isa at humingi ng tawad sa mga batang seryoso pala nakatingin sa kanila bago natatawang nilisan ng lugar dalang mga napanalunan nila. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman na kanina pa'y may mga pares naggalit na mga matang nakasunod at nakamasid sa bawat galaw ng dalawa. Sa gabing yun ay halos hindi makatulog ang dalawa dahil sa nangyari. Hindi matanggal-tanggal sa isip nila kung paano nagdampian ang kanilang mga balat sa isa't isa at kung paano muntik na silang maghalikan kung hindi lang kay Manong Guard at sa mga bata. Mas lalong lumalim ang samahan ng dalawa nitong mga nakalipas na mga araw. Madalas na rin silang lumalabas. Ngunit may isa lang ang problema. Kahit halata namang may pagtingin silang dalawa, ay hindi nila ito magawang maamin sa isa't isa. Pinapangunahan ng kaba at takot ang mga puso nila. Good morning. Agad na bati ni Rafael sa kanyang klase na makapasok siya. Kinalabit naman agad ng malakas si Jasmine si Calista na natutulog sa mismong lamesa nito. Gumising ka na, nandiyan na si Sir. Wala sa sariling nag-angat ang tingin si Calista at hindi niya namalayan na bumaba na palang pagkakaayos ng kanyang mask at kita na halos ang ilong nito. Naggalaw siguro ito nung umidlip siya. Sakto naman nagtama ang mga mata nilang dalawa at kumunot ang noo ni Rafael. Iniwas agad ni Calista ang kanyang mukha nang mapansin niyang wala sa tabang ayos ang suot niyang mask. Sa buong oras sa pagtuturo ni Rafael, napansin na lahat ang pagiging balisa nito at parang nagmamadali. Unang umalis ito sa klase at binaningan pa niya ng tingin si Calista bago makalabas sa silid. Ipinagtaka naman yon ni Calista. Parang may mali kay Rafael simula nung nagkatitigan sila kanina. Hindi kaya nakilala niya ako? Kinakabahang tanong niya sa kanyang sarili. Samantala, mahigpit ang pagkakahawak ni Rafael sa isang bond paper na hawak niya. Sa sobrang higpit nito ay parang mapupunit na niya. Galit na ekspresyon ang mababakas sa kanyang mukha. Malakas niyang hinampas ang lamesa ng opisina niya dahilan upang may mamuong guhit dito dahil sa lakas ng puwersang ibinigay niya. Clear ha? Anya sa galit na boses bago ikinuyom ang kanyang kamao. Nang magkatitigan sila kanina ni Calista, ay agad niyang namumukhaan ito dahil sa halos nakababa na nitong mask. Ipinagtaka niya rin na simula nung nagturo siya sa universidad ay kahit kailan
Hindi pa niya nasisilayan ang buong mukha ng kanyang estudyante. Hindi niya akalain na ang Claire na kilala at sinisigaw ng puso niya. Ngayon ay ang estudyante pa lang nagngangalang Calista Grace Martinez. Malakas at galit niyang inilapag ang student information ni Calista sa lamesa na merong maliit na litrato pa nakalagay dito. Padabog siya lumabas sa kanyang opisina at paglabas niya, sakto namang nakita niyang naglalakad mag-isa ang babaeng dahilan ng galit niya. Kaya sinalubong niya ito at bigla na lang kinaladkad papasok sa bakanteng silid. "Sir, ano pong kailangan niyo?" Nauutal na tanong ni Calista nang makita ang galit na mukha ni Rafael. "Drop that formality, Claire. Or should I address you with your real name, Miss Calista Grace Ramirez?" Anya, at diniinan pa ang pagbanggit ng buong pangalan ni Calista. Naistatwa naman sa kinatatayuan si Calista nang marinig kay Rafael ang buo niyang pangalan. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Rafael ang totoo. Ang alam niya lang ngayon ay wala na siyang kawala sa lalaki. "Ano pang itinatago mo maliban sa pagkatao mo, Calista?" Sa halip na sumagot ay yumuko na lamang ito nang hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Balak naman sana niyang ipagtapat ang lahat kay Rafael. Naghahanap lang siya ng tamang pagkakataon. Ayaw niya kasing magalit ito sa kanya, pero mukhang dumating na nga ang araw na ayaw niyang mangyari. Nang hindi sumagot si Calista, ay iniangat ni Rafael ang kanyang ulo at sapilitang tinanggal ang suot itong mask bago niya walang pag-aalinlangang inangkin ng labi nito na ikinalaki ng mga mata ni Calista sa gulat. Hindi nagtagal ay kusa nang lumayo si Rafael at umalis. Iniwan niyang tulala at hindi makapaniwala ang mukha ni Calista dahil sa ginawang paghalik nito sa kanya kahit nasa loob sila ng universidad na kung saan ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng ugnayan sa guro. Sinubukan sundan ni Calista si Rafael upang kausapin pero nakita niya tong may kausap na ibang guro kaya hindi na lang siya tumuloy at napagpasya na lang niyang kausapin ito mamaya sa kanyang kondo. Rafael, mag-usap naman tayo." Sunod-sunod na katok ang ginawa ni Calista sa harap ng condo unit ni Rafael. Kanina pa siya nandito at hinintay niya talagang umuwi si Rafael. Ngunit parang hangin lang siyang nilagpasan nito at pumasok sa sariling kondo, ni hindi man lang nga siya tinapunan ng tingin ng lalaki. "Alam ko nagkamali ako. Hindi dapat ako nagsinungaling sa'yo. Pero nagawa ko lang naman yun dahil nahihiya ako sa ginawa ko. Nahihiya ako sa nangyari sa atin. Basta hindi pa yung hiya ko na malaman kung professor pala kita kaya ginawa ko lahat para lang iwasan ka. Kaya ayoko magpakita sa'yo at namukhaan mo ko." Tumigil si Calista na magsalita at huminga ng malalim upang kumuha ng lakas ng loob bago ipagpatuloy ang sasabihin niya. "But you have shown me your good sides the moment our paths crossed again. You take good care of me, treating me with patience and respect, and you even offer to take responsibility. Hindi mo alam kung ano yung naging epekto nun sa akin. I was overwhelmed with happiness when there is a person willing to take responsibility of the mess I did. And it makes me happier knowing that the person is you." Mahabang litanya ni Calista habang nanunubig ang kanyang mga matang. Inaalala ang mga nakarang araw na masaya siyang kasama si Rafael. Hindi pa rin siya binubuksan ni Rafael, kaya sa ganong paraan na lang na sinabi ang totoong nararamdaman niya. Alam niyang naririnig ito ni Rafael, kaya sapat na yun para sa kanya. "Rafael, I want to be more than just your friend. More than just your student. I want to be someone you can rely on. Mahal kita, Rafael. Hindi ko alam kung saan nagsimula pero hindi naman importante yun, di ba?" Pinunasan ni Calista ang luhan lumanda sa pisngi niya. Ayaw niyang ganito si Rafael sa kanya, pero naiintindihan naman niya ito dahil sa nagawa niya. "Kausapin mo naman ako, kahit saglit lang." Basag ang kanyang boses na pakiusap. Samantala, nakatayo si Rafael sa harap ng kanyang pinto, kaya rinig na rinig niya ang bawat salita lumalabas sa bibig ni Calista. Pati ang mahihinang paghikbi nito ay hindi nakaligtas sa pandinig niya. Gusto niyang buksan ang pinto, nagsisilbing harang sa pagitan nilang dalawa at yakapin ng mahigpit si Calista
at sabihing hindi na ito galit sa kanya. Gusto niya rin sabihin dito ang tunay na sinasabi ng puso niya sa tuwing nakikita siya. Pero palagi siyang pinapangunahan ng takot. Takot na baka masira niya ang buhay ni Calista. Takot na baka ang pagmamahal na nararamdaman niya sa babae ay magiging sanhi pa para mapahamak ang pag-aaral nito sa universidad. Mahigpit na ipinagbabawal sa universidad nila ang pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa pagitan ng guro at estudyante. Malaki ang kakibat itong kaparusahan kapag nahuli sila. Maaaring mawalan ng lisensya si Rafael at hindi na kailanman makakabalik sa pagtuturo, habang si Calista naman ay baka maging laman ito ng usapan ng iba at kutsain. Higit sa lahat ay baka mapaalis pa ito sa paaralan. Hindi niya kayang mangyari yon kay Calista, kaya ayaw niyang bigyan ito ng pag-asa sa pamamagitan ng pagiging malambot ito sa kanya ngayon. Kung maaari ay gusto niyang lumayo muna sila sa isa't isa hanggang sa ang kanilang nararamdaman ay tuluyan ng mabura. Pumasok ng umaga si Calista at hinintay ang pagpasok ni Rafael sa kanilang silid. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi pumasok si Rafael sa klase na siyang ipinagtaka ng ibang estudyanteng naghihintay din sa kanya. Hindi na nakatiis si Calista at lumiban muna sa kanyang klase ngayong araw upang bumalik sa condo unit at para kausapin na naman si Rafael. Hindi siya titigil hanggat hindi siya kinakausap at hinaharap na lalaki. Nakita niya lumabas si Rafael sa condo unit niya na agad din namang bumalik sa loob na makita siyang paparating. Agad iniharang ni Calista ang kanyang palad upang hindi siya mapagsara ng pinto ni Rafael, katulad ng ginawa nito kahapon sa kanya. Napangiwi sa sakit si Calista nang maipit ang kanyang kamay. Nag-aalala namang niluwagan nito ni Rafael. "Umalis ka na, Calista." Pagtataboy nito sa kanya, bago tuluyan ang pumasok sa loob at iniwan nakabukas ang kanyang pinto. "Mahal mo ba ako?" Diretsong tanong ni Calista na makapasok siya sa loob at sinundan si Rafael. "Hindi mo ba ako narinig, Miss Ramirez? I said get out!" Anya sa seryosong boses nang harapin niya si Calista at hindi sinagot ang tanong nito na parang wala siyang narinig. "Sagutin mo muna ang tanong ko, Rafael. May nararamdaman ka ba sa akin? Mahal mo ba ako?" Tanong muli ni Calista at sa pagkakataong ito ay napataas na ang kanyang boses. Gigil na siyang marinig ang isasagot ni Rafael. Hindi ito sumagot. Sa halip ay pumunta siya sa kusina upang hugasan ng pinagkainan niya kanina. Napasuklay ng buhok si Calista gamit ang kanyang mga daliri dahil sa inis. Hindi na rin niya mapigilan ang luhang nagbabadyan tumulo sa mga mata niya nang makitang ginawang pag-iwas na naman ni Rafael sa tanong niya. Hindi niya aakalain na gano'n na pala kahirap sagutin ang tanong na yon. "So, all this time you are just giving me false hope? Pinapaasa mo lang pala ako? Hinintay mo lang ang araw na hulog na ako sa'yo at saka mo na naisipang hindi ako kausapin? You are a jackass, Rafael. Nasaan na yung sinasabi mo responsibility? Wala kang isang salita." Galit na sigaw ni Calista. Tumigil si Rafael sa ginagawa niya at naikuyom niya ang kanyang kamao dahil na rin sa narinig niya mula sa bibig ng taong mahal niya. Hinarap niya si Calista at nanlambot siya bigla nang makita ang mga luha nitong wala pa ring tigil sa pagtulo. "Hindi mo kasi ako naiintindihan, Calista." Panimula ni Rafael na siya namang pinutol ni Calista. "Naiintindihan naman kita, Rafael. Alam kong galit ka sa akin dahil nagsinungaling ako. Nagpanggap akong ibang tao. Kaya nang malaman mong estudyante mo pala ako, iniwasan mo ko agad na parang may dala ako nakakahawang sakit. Rinig na rinig ko rin ang bawat amoy mo sa akin. Pero hindi ko lang narinig ay ang sagot mo sa tanong ko. Mahal mo ba ako, Rafael?" Umiwas na naman ng tingin si Rafael, kaya nilapitan siya ni Calista at iniharap ito sa kanya. "Do you love me?" Sigaw na ngayon ni Calista na parang pinipilit niyang sumagot si Rafael. Pumikit ng mariin si Rafael. Sa unang pagkakataon ay lumandas sa mukha niya mga luha. Hindi na niya kayang itago pang nararamdaman niya. "Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita, Calista. You captured my heart the day you broke into my unit and something happened between us. Simula nun, hindi ka na umalis sa isipan ko. You stay there until you become part of my heart that never stopped beating. Kaya na makita kita ulit sa elevator,
Sobrang saya ng puso ko. I tried every possible way to be with you and pursue you. Hindi nakapagsalita si Calista dahil sa sinabi ni Rafael habang umiiyak ito. Mas lalong umiyak si Calista dahil sa sanseridad ni Rafael sa kanya. Ngayon lang niya nakitang umiyak ito. But I hate the fact that you lied to me. Nang malaman kong totoo, napagtanto ko na hindi tama itong nararamdaman ko sa'yo. Na kailangan ko itong pigilan at itago para sa magiging kapakanan nating dalawa. Guro mo ako at estudyante kita. Kapag nalaman to ng paaralan, mawawalan ako ng lisensya sa pagtuturo at mapapalis ka sa paaralan. Ayokong masirang buhay mo. Ayokong masirang pag-aaral mo at lalong ayokong masirang kinabukasan mo dahil sa pagmamahal ko sa'yo. This is clearly a forbidden love for us. Anito, pumiyok pa ang kanyang boses dahil sa huling sentence na binitiwan niya. Hindi ko maintindihan, Rafael. Ano naman kung professor kita? Ano naman kung estudyante mo ko? Malapit naman ako magtapos eh. Pwede ka magkatuluyan at maging masayang isang prinsesa at palaka na malaki ang pagkakaiba sa isa't isa, pero bakit tayo hindi? Tanong ni Calista kay Rafael. Hindi raw siya makakapasok sa klase natin ngayon dahil pinapatawag siya sa itaas dahil nga dyan sa litratong kumakalat. Balita rin sa buong campus ang pagdating kanina ng presidente at may-ari ng universidad para tanungin at parusahan siya. Siguradong hindi na siya makapagturo ulit. May halong lungkot na sagot ni Jasmine bago hinawakan ang kamay ng kanyang kaibigan. Pero mas nag-aalala ako sa iyo, Calista. Baka paalisin ka rito dahil sa litrato niyo ni Sir Rafael. Paano na lang pag-aaral mo? Napapikit na mariin si Rafael sa tinura nito. Because that's a freaking fairy tale, Calista. And we are both in reality where it is important to acknowledge that love alone cannot slowly dictate the course of our lives without considering the potential consequences. Our reality entails more than just romantic affection, as it also encompasses the responsibilities and obligations that come with it. Pagkatapos sabihin yun ni Rafael, ay nabayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tumutulo ang luhan tumangot-ango si Calista na parang pinapahiwatig niya kay Rafael na naiintindihan na niya ang lahat at hindi na niya ito kailangan pang magpaliwanag sa kanya. Pero nang hawakan siya ni Rafael, ay agad niyang hinawi ang kamay nito na parang napaso siya sa pagkakahawak na lalaki. Hinatid ni Rafael ang tingin si Calista na papalabas sa condo unit niya. Nakita pa nito ang pagtaas-baba ng balikat ni Calista na parang pinipigilan niyang lumakas ang hikbi niya. Ilan linggo na lumipas simula nung huli nilang pag-uusap at naninibago si Rafael sa mga ikinikilos ni Calista. Simula kasi nung huli nilang pag-uusap ay nagsisimula ng magbago ang dalaga. Nagiging tahimik na ito at hindi masyadong nakakausap ng iba. Kabaliktaran sa kung ano siya noon, ikinabahala naman ito ni Rafael. Pagpasok ni Calista sa loob ng universidad ay agad na nagbulungan ng mga ibang estudyanteng nadadaanan niya. Pati nga mga ibang guro na nakakita sa kanya ay halatang siya rin ang pinag-uusapan. Balita ko, bagsak daw yan sa midterm exam nila sa physics at saka original na 5 ang marka nakuha niya pero kalaunan, napalitan to ng naging 3. Rinig niyang bulong ng isang estudyante sa kasama niya pagkatapos nitong madaanan. Kaya ba sinubukan niyang landiin yung professor nila sa physics para tumaas ang marka niya? Nakakatakot naman siya kung ganon. Baka ginagawa niya yan sa iba lalaking professor sa universidad dito para tumaas lalo yung marka na makukuha niya. Walang alam si Calista sa nangyayari sa paligid niya. Pati ang pagbulong-bulungan ng mga taong nadadaanan niya ay kanya nang ipinagtaka. Hanggang sa makarating siya sa classroom kung saan gaganapin ang klase nila sa physics. Ang kaninang nagmumukhang palengke sa sobrang ingay na classroom ay agad natahimik nang makita nilang pumasok si Calista at umupo sa tabi ni Jasmine na kanina pang hindi mapakali sa kanyang kinaupuan habang hawak-hawak ang telepono nito. Calista, okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Jasmine. Tumango si Calista bilang tugon. Okay naman. May rason ba para hindi ako maging okay? Tanong ni Calista pabalik sa kaibigan. Hindi mo ba nakita? Ang alin? Takan tanong ni Calista. Nagdadalawang isip naman si Jasmine na ipakita ang larawang kalat na sa buong university. Pero kung hindi niya ito ipapakita, ay malalaman at malalaman din naman niya ito kalaunan
lalo na't malaking issue ito ngayon sa paaralan. Ito ang litrato ng paghahalikan niya ni Sir Rafael. Ipinakita ni Jasmine ang kanyang telepono. Nakapaloob doon ang paghahalikan nila ni Rafael sa bakanting silid nung kinumpronta siya ng lalaki tungkol sa totoong pagkatao niya. Agad na hinablot ni Calesta ang telepono mula sa kamay ni Jasmine na makita ito. Sa mo ito nakuha? Nanlalaki ang mga mata sa gulat nang tinanong niya si Jasmine. Hindi ko alam, Calesta. Pinost lang yan sa page ng paaralan natin. Nagulat nga ako na makita ko to eh. Totoo ba talaga? Totoo bang may namamagitan sa inyong dalawa ni Sir Rafael? Tanong sa kanya ni Jasmine. Si Sir Rafael, nasan siya? Tanong ni Calesta at hindi sinagot ang tanong ni Jasmine. Kahit hindi sila magkaayos si Rafael ay nag-aalala pa rin siya para sa lalaki. Agad na nagtungo si Rafael sa gawin ni Calesta at pinagmasdan ito. Baka sa natutulog na mukha nito ang sobrang pagod. Idagdag pa dito ang pag-alala niya kay Rafael. Anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong niya pagkatapos ay hinawi ang hibla ng buhok na nasa mukha ni Calesta. Naalimpungatan ng dalaga dahil doon. Umayo siya ng upo na masilayan niya mukha ni Rafael na malapit sa kanya. Rafael? Nauutal na tawag na dito. Nakangiting pinitik ni Rafael ang noo ng dalaga. Bakit dito ka natulog sa labas? Malambing na tanong ni Rafael at hinawakan ang mukha nito para haplos-haplosin. Nangingilid ang luha ni Calestang ngumiti at ipinakita kay Rafael ang pagkaing binili niya. 2 taon na lang hihintayin sana natin. Nginitian lang ng pilit ni Calesta ang kaibigan. Hindi siya nag-aalala para sa kanyang sarili. Mas nag-aalala siya kay Rafael. Paano nga kung hindi na ito makakapagturo ulit? Pero ang ipinagtaka niya ay kung bakit si Rafael lang ang pinatawag. Bakit siya hindi? Dahil ba professor si Rafael ang paaralan, kaya pasan niyan lahat ng responsibilidad na nangyari ngayon? Kailangan ko siyang puntahan. Sambit ni Calesta na agad naman siyang hinila pa upo ulit ni Jasmine. Hindi pwede. Magiging malala lang ang sitwasyon. Maghintay na lang tayo ng balita. Payo ni Jasmine sa kaibigan at hindi na inalis pa ang pagkakahawak niya kay Calesta. Samantala, nakatayong nakaharap si Rafael sa harap ng isang respetadong ginang. Nakasuot ito ng marangyang damit at mababa sa tindig nito ang pagiging mayaman. Are you willing to ruin your reputation and career just to protect her? Kausap nito kay Rafael. Kasalanan ko naman po ang lahat. Ayokong masirang kinabukasan niya ng dahil sa akin. Kaya nakikiusap po sana ako. Huwag na lang palisin si Calesta sa paaralan kapalit ng pagbitaw ko sa profesyon ko at pagalis sa paaralang ito. Nakayukong pakiusap ni Rafael dito. Napabuntong hininga ang ginang bago nagsalita. Alam mo namang hindi ko pwedeng gawin yun, Rafael. Nilabag yun 2 batas ang paaralan ko at ayon sa batas ay kailangan ko kayong parusahan pareho. Kapag ginawa kong gusto mo, magiging questionable ang pamamalakad ko sa paaralang ito. Anya. Nagmamakaawan tinignan ni Rafael ang ginang. Mom, I'm begging you. Puno ng pakikiusap at senseridad ang kanyang boses. Itong batang to, kinikilala mo lang akong ina kapag may kailangan ka. Inis niyang sambit bago padabog na umupo sa swivel chair niya. Ngumiti si Rafael sa inasal ng kanyang ina. Alam niyang hindi siya nito matitiis. Muli na namang nagpakawala ng malalim na buntong hiningang ina ni Rafael bago seryosong binalingan ulit ang tingin ng anak. Is this love really worth your sacrifices, anak? Alam kong paghihirap mo bago ka naging professor. This is your dream, Rafael. Nasilayan niya ang tunay at nakakasilaw ng ngiti ng kanyang anak. Napapikit naman itong napahilot sa kanyang sentido at napasandal sa kanyang swivel chair. Hindi na niya kailangang pang marinig ang isasagot ni Rafael dahil ang ngiti pa lang ito kanina ay sapat na upang maging sagot sa katanungan niya. O sige, papayag ako sa gusto mo, pero kailangan mong iwanan ng kondo mo at sa bahay ka na uuwi. Tumango si Rafael sa ina. Pambawi na rin dahil pumayag ito sa naging hiling niya. Ngayon ay makakampante ng puso niya. Alam niya nang magiging maayos ng buhay ni Calesta at makakapagtapos na rin ito sa pag-aaral.
Dala-dalang isang maliit na box kung saan nakalagay doon ang kanyang mga gamit, ay may ngiting nakapaskil sa kanyang labing niliban ang paaralan na pagmamay-ari ng kanyang ina. Gusto sana niyang masilayan muna si Calista bago umalis, pero naisip niyang baka galit pa rin ito sa kanya at ayaw siya makita. Good morning, class. Ako muna yung papalit bilang guro niyo sa physics. As you knew, former Professor Rafael Martinez is no longer working here. Wala na siya lisensya para makapagturo as for punishment. Sabi ng babaeng guro na kakapasok lang sa silid nila. Naagaw agad ito ang atensyon ni Calista nang marinig yon. Tulala kasi ito nakatanaw sa labas at hindi niya napansin ang pagpasok ng bagong guro nila. Ma'am, bakit po si Sir Rafael lang yung naparusahan? Bakit po walang parusang natanggap si Calista siya naman yung lumandi kay Sir? Napalingon agad si Jasmine sa kaklase niyang nagtanong at ininsultong kaibigan. Binigyan niya ito ng masamang tingin bago inirapan. Nagpaliwanag na si Mr. Martinez tungkol dyan sa itaas. Sinabi niya na inosente si Miss Ramirez. Sagot nito. Nagulat ang lahat nang biglang tumakbo palabas si Calista. Tinungo niyang opisina ni Rafael para kumpirmahin na wala na nga ito sa paaralan nila. Naluha siya ng pagbukas niya ay bumungad sa kanya ang maluwag na silid at halos wala ng gamit ni Rafael. Naninikip ang dibdib niyan lumabas. Hindi niya nakausap si Rafael kahapon kahit ilang oras siya naghintay na umuwi ang lalaki sa kondo niya. Nag-aalala na siya para sa lalaki. Gusto na niya itong kausapin at kamustahin. Tinawagan niya si Rafael pero patay ang telepono nito. Gusto sana niya lumiban ng klase pero hindi pwede dahil may research defense siyang gagawin mamaya. Kailangan na lang niyang maghintay hanggang sumapit ang uwian. Pagkatapos ng klase ay agad siyang umuwi sa kanyang kondo. Inimbitahan pa siya ni Jasmine na magsaya sa bar para makalimutan ang nangyari pero tinanggihan niya ito. Kailangan pa niya makausap si Rafael dahil hindi siya mapakali kapag hindi ito nakausap o makita man lang. Bumili siya ng napakaraming pagkain para sana pagsaluhan nilang dalawa ni Rafael. Gusto niyang humingi ng tawad dahil sa inasal nito nung huling pag-uusap nila. Gusto niya ring itanong kung bakit pinagtakpan siya nito. Kaya naman niyang tanggapin ang anumang kaparusahan na ibibigay sa kanya. Hindi ganito na sinusolo lahat ni Rafael. Naghintay siya sa labas ng kondo ni Rafael kahit mukhang wala na ito sa loob. Kanina pa siya katok ng katok at tinawagan na rin niya ito. Pero katulad kanina ay patay ang telepono nito. Umupo siya sa sahig, katabi ang mga supat ng pagkain na binili niya kanina. Hindi na ito mainit katulad ng bagong bili niya. Sumandali siya sa pinto ni Rafael at pumikit. Lumandas ang isang putil ng luha niya sa kanyang pisngi. Nasaan ka ba, Rafael? Dahil sa pagod, ay nakatulog si Calista ng ganong posisyon. Laking gulat naman ni Rafael nang maabutan si Calista sa harap ng kanyang unit. Bumalik kasi siya dahil may kukunin lang siyang gamit at sisilipin lang din niya si Calista. Pagkatapos ay babalik na siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Naparami kasi yung bili ko ng pagkain kaya hinintay kita para sabay tayo maghapunan. Anya na nakangiti pero may luhang namumuo sa mga mata niya. Pinagbasda ni Rafael ang pagkain na binili ni Calista. At nang makita niyang umiiyak ito nakatingin sa kanya, ay pinahiran niyang luha nito. Pwede ba kitang yakapin? Malambing na tanong ni Rafael sa kanya. Tumango-tango ng paulit-ulit si Calista at siya na mismo ang yumakap kay Rafael. Isang mahigpit na yakap ang piniramdam ni Rafael para sa babaeng mahal niya. Ang mga tanong at pag-aalala sa isipan kanina ni Calista ay bigla na lang nawala. Nang makita niyang mabuti naman ang kalagayan ni Rafael. Namiss kita ng sobra. Sabi ni Rafael habang nakapikit na niyayakap si Calista. Nung gabing yon ay nagkaayos ang dalawa. Sinubukan na rin nilang pasukin ang isang relasyon na sa tingin nila ay hindi na bawal dahil hindi naman naguro ni Calista si Rafael ngayon. Hindi na nila napigilan ang bugso ng damdamin at hinayaan na nilang ang kanilang puso ng magdesisyon para sa kanila. Mahal! Tawag ni Calista kay Rafael habang kumakaway. Nasa magkabilang gilid ng kalsada ang dalawa, mga ilang metro ang layo. Sinundo kasi niya nobyo na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Hindi naman nahirapang maghanap ng trabaho si Rafael dahil matalino naman ito. Malaki ang ngiti ni Rafael na kumaway pabalik.
Hinihintay na lamang nila na maging berde ang kulay ng traffic light bago puntahan ang isa't isa. Nang 5 segundo na lang sana ang hihintay nila, ay may biglang tumigil na itim na van sa harap ni Calista at agad na tinakpan ng panyong ilong nito. Nang mawala nito ng malay, ay agad na sinilid siya sa loob ng van. Nakita lahat yon ni Rafael. Kahit marami pang sasakyan ang tumatakbo ay tumawid pa rin siya upang iligtas si Calista. Puno ng takot ang kanyang mukha nang hindi niya maabutan ito. "Calista!" Sigaw niya sa papalayong van. Agad siyang bumalik sa kumpanyang tinatrabahuhan niya at humingi ng tulong. "Call my dad. Roger, I need you to locate something as soon as possible." Anya na makapasok siya sa loob ng security system at may kinausap. "Yes, boss." Sagot nilang lahat at sinantabi muna ang tatrabahuhin nila para sa kumpanya at ginawa ang sinabi ni Rafael. Alalang-alala pa ni Rafael ang plate number ng sasakyan dumukot sa nobya niya, kaya gagamitin niya ito upang malocate ang kinaroroonan at mailigtas niya si Calista. "Boss!" Tawag sa kanya ng isang lalaki. Nilapitan niya ito at nakita niya sa computer ang pulang bagay na gumagalaw. Ito ang lokasyon ng sasakyan dumukot kay Calista. Malapit lang ito sa lugar nila. "Tumawag kayo ng mga pulis at papuntahin sa lokasyon na yan." Seryosong utos si Rafael bago ito patakbon lumabas ng gusali at pinaharurot ang sasakyan niya tungo sa lokasyon na ibinigay. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa manibela. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama kay Calista. Ililigtas niya ito. He already pledged to protect her and he cannot let anything happen to her. Nakarating siya sa isang malaking bahay. Agad siyang pumasok dito. Tahimik ang loob at walang katao-tao, pero naging alerto pa rin si Rafael. Nakita niya sa sahig ang nagkalat na bag na dala kanina ni Calista. Kinuha niya ito at mas tumindi pang kanyang takot. Agad niyang hinanap sa kahit saang sulok ng bahay si Calista. Napatigil lang siya sa paghahanap nang makarinig siya ng malakas sa sigaw. Binalot ng kabat-takot ang puso ni Rafael nang makilala niya ang boses na iyon. Umakyat siya sa ika-2 palapag at pinakinggang mabuti ang ngayon ay mahihina ng sigaw ni Calista. Natatarantang pinagbubukas si Rafael ang bawat silid na naroon at sa pagbukas niya sa huling silid ay nakita niyang naroon si Calista. Umiiyak itong nakahiga sa kama at may isang lalaking nakapatong sa kanya at pinipilit siyang halikan sa leeg. Punit-punit ang suot itong dress at halos makita ng panloob na kasuotan ni Calista. Umaapoy sa galit ang mata ni Rafael dahil sa nasaksihan itong panggagahasa ng lalaki sa mismong nobya niya. Agad niya itong hinila palayo kay Calista at malakas na sinuntok ang pagmumukha. "Walang hiya ka! Sino ka't bakit mo itong ginawa kay Calista?" Galit na tanong ni Rafael sa amain ni Calista. Nangisi lang ang naging tugon. "Amain ako ni Calista, may-ari ng Gustavo Corporation." Matapang sagot ito kay Rafael. "Magbabayad ka sa ginawa mo sa kanya. Sisiguraduhin kong mapupulo ka sa kulungan." Tumawa na malakas si Carlos. "Marami akong pera, iyo. Kahit anong gawin mo, hindi mo ko kayang ipakulong." Mayabang yan sambit. Tumunog ang sirena ng mga pulis pero hindi natinag si Carlos doon dahil alam niyang mahigpit ang kapit niya sa mga ito. Maglalabas lang siya ng pera ay luluhod ng mga ito sa kanya pero hindi hahayaan yon ni Rafael. Lahat ng mga taong kasama sa pagdukot kay Calista ay pagbabayarin niya. Dinakip na nga ng mga pulis si Carlos. Nag-aalalang nilapitan na rin ni Rafael si Calista na nakahiga pa rin sa kama at parang may hindi tama sa kanya. Tulala ito't nanghihina. Umiiyak at hindi maigalaw ang kanyang katawan. "Calista, nandito na ako." Maluhaluhan sambit ni Rafael at niyakap niya ito na mahigpit. "Baby." Nahihirapang usal ni Calista habang pinipilit hawakan ng kanyang tiyan. Parang gumuho ang mundo ni Rafael nang mapansin niya ang pulang likido na dumadaloy mula sa binti ni Calista. Agad niyang binuhat ang nobya at sinugod dito sa ospital. Pabalik-balik ang kanyang lakad habang naghihintay sa doktor na lumabas. Parang lalabas ang puso niya dahil sa kabog nito. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot na baka may mangyaring masama kay Calista at sa ama nila.
Lumabas ang doktor at nilapitan siya. Puno ng pagtatanong ang mukha ni Rafael, kaya ngumiti ang doktor para pakalmahin ito. Your girlfriend is okay. May pinagbabawal na gamot lang ang naiturok sa kanya at yung batay malayo na sa peligro. Paliwanag nito. Napaiyak sa saya si Rafael at napaluhod pa ito, knowing that everything was fine. May kung anong tinig sa kanyang puso ang natanggal nang malamang maayos ng kalagayan ng kanya mag-ina. Hawak ni Rafael ang kamay ni Calista habang hinihintay niya itong magising. Nasa loob din sa silid ng mga magulang ni Rafael. Masaya silang mabalitaan ang pagkakaroon nila ng apo. Kahit ipinagtataka pa rin ito ni Rafael kung bakit 2 buwan ang buntis si Calista. Naalala niya noon na sinabi ni Calista na may dalaw siya kaya imposible na mabuntis ito. Gumalaw si Calista at nagising na nga ito. Lumandas ang luha niya nang una niyang masilayan ang mukha ng taong mahal niya. Naging maayos ng lahat. Naipakulong din ni Rafael si Carlos dahil sa tulong ng kanyang mga magulang na kilala bilang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Mayaman naman talaga si Rafael. Bilyonaryo nga ito kung tutuusin. Pero mas gusto niyang mamuhay ng simple lang at maging professor noon, kaya siya nagpakalayo-layo sa mga magulang. Nalaman din ni Calista ang lahat. Simula sa ina ni Rafael na nagmay-ari ng paaralang pinapasukan niya hanggang sa pagiging bilyonaryo ng nobyo. Sinabi rin ni Calista kay Rafael ang pagsisinungaling niya noon tungkol sa pagkakaroon niya ng dalaw. Sinabi niya lang kasi yon para patigilin si Rafael sa mga sinasabi nito. Hindi niya aakalain na mabubuntis pala talaga siya. Ngayon ay masaya nang bumukod ang sariling pamilya ang dalawa. Si Rafael na rin ang nagsilbi niyang pamilya at umakyat ng entablado noong nagtapos siya ng pag-aaral kasama 1 taon nilang anak na lalaki. Hindi naman nilait ang ibang estudyante si Calista nang masaksihan nila ito. Sa halip, naiinggit ang mga ito dahil isang napakagwapong lalaki ang nabingwit ni Calista at nagkaroon pa sila ng napakagwapo ring anak. Hindi nagtagal, ikinasal na rin ang dalawa at mas lalo pang lumaki ang kanilang pamilya. Kahit na papano ay may kaunting pasasalamat siya sa kanyang amain. Kung hindi sana sa ginawa nito noon, ay wala siya ngayong masaya at kumpletong pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!